Lumilitaw po at naitala sa kasaysayan na tanging ito pong si Senator Tito Soto ang maituturing na pinakawalang kwenta na naging Senate President. Ito ay ayon mismo sa isang kilalang political strategist na si Lito Banayo. At kung ikukumpara raw po sa mga naging Pangulo ng Senado, ibang-iba ho ito. At sabi ho ni Banayo ay itong si Soto bilang Senate President, siya po ang unang-unang yumurak o sumira ng dangal. Kasi ngayon napapakinggan ho natin mga kababayan na kanila na kung saan yung kasalukuyang minorya diyan po sa Senado ay kanilang, di ba, lagi ho nilang binabanggit ho na ang kasalukuyang mayorya na pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sila raw po ang dumudungis sa imahe ng kasalukuyang Senado at di ba marami hong mga nagsasalita sa minorya na nakakahiya raw ang nangyayari dahil sa bagong mayorya, mga kababayan. Pero ayon ho rito mismo kay Ginoong Lito Banayo ay maliwanag po yung kanyang sinasabi na ang talagang unang-unang yumurak sa dangal, sumira sa imahe ng Senado sa kasalukuyan ay mismong itong si Senator Soto nung siya po ay hindi pa ho natatanggal sa pwesto at Senate President pa, yung payagan niya ho, yung mga ahente ng NBI na pumasok po sa Senado at abangan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Biruin mo, talagang siya po ay pumayag na i-set up yung pag-aresto at ang sinasabi nga, di ba, ay inatasan niya ang NBI. Sige, makipag-coordinate kayo sa USAA. Ano ibig sabihin nun? So pinapayagan niya na nandun, itrap at talagang tambangan o abangan, ito pong si Senator Bato de la Rosa. So sabi ho ni Ginoong Lito Banayo, ito ho ang talagang siya po ang nagpasira ng imahe at hindi po yung kasalukuyang mayorya na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Panoorin niyo ho at pakinggan niyo ho. Ito kasi na-interview itong si Ginoong Lito Banayo sa third floor ng ating mga kaibigan na sina Marlon Purificación at itong sina yung iba pang mga kasamahan niya dyan po sa third floor. Ito, panoorin niyo mga kababayan. Ngayon mo lang nakita, there have been instances naman na may inaarestong senador. One of the most memorable was yung kay Juan Ponce Enrile, dating Senador Juan Ponce Enrile. At that time, dadalawa lang ang oposisyon sa Senado. Out of 24, lahat administrasyon, dalawa lang ang oposisyon. Si Senator Juan Ponce Enrile at si Senator Joseph Estrada. So, outnumbered sila. No? Kinasuhan si JPE ng rebellion complexed with murder. No? Right. Yun yung kaso. No? Dahil sa supposedly kasama siya dun sa nag-instigate ng August something coup. 1987 yata yun. Coup d'etat against it failed against President Cory Aquino. Pero ang Senate President of the 22-man majority, si Senate President Jovito Salonga, kinausap, sinabi dun sa mga arresting officers na may daladalang warrant, huwag niyong gawin dito sa Senado. No? Hindi niya as a lawyer, he knew there was a warrant of arrest. No? Sinabi niya, huwag dito. No? Kami ay nagsesesyon, huwag dito sa Senado. So umatras yung officers, yung arresting officers, at hinintay hanggang magsara ang session ng Senado. No? So you see, these are the kinds of Senate presidents who value the integrity of the institution. Anong klase kang Senate President kung papayagan mo ang arresting officer na wala namang pinapakita sa yung warrant of arrest, na sige, makipag-coordinate kayo doon sa OSAA. Pag sinabi mo makipag-coordinate sa OSAA, ibig sabihin, pinapayagan mo, hindi ba? Natural. Yes, exactly. Tapos yun, nakita nga natin, hinabol-habol, yung that gruesome
scene where hinahabol-habol ang isang senador ng mga NBI agents, no? So, saan nag-umpisa yung pagyurak na lagi nilang pinagngangalandakan, pagyurak sa dignidad ng Senado? Hindi ba doon sa pinayagan ng dating Senate President na pasukin ang teritoryo ng Senado, no? An equal branch of government. Ayan po ang pahayag ni Ginoong Lito Banayo sa interview sa The Third Floor Studio ni Pam at Marlon. So, yun ho, at ang kanyang naikwento nga yung sa panahon ni ni Senate President Humito Salonga. Sa panahon ni ni Cory Aquino ay aarestuhin ito pong si Senator Senator Juan Ponce Enrile kasi dalawa lang po oposisyon doon, sabi niya, Erap Estrada at si Enrile. So, hindi raw po pinayagan na makatungtong sa loob ng Senado yung mga arresting officers na para humuli dito kay JPE, Enrile. Pinatapos po ang sesyon. Pero kakaiba ho rito sa ginawa ni Senator Soto nang siya po ay Senate President, pinabiyaan niya, di ba, may mga report nga, pinakain pa nga raw doon sa Senado, sa kanyang opisina. Di po ba? So, matindi ho ito. At maituturing na talagang naitala sa kasaysayan na mismong si Soto, inuhulog niya yung kanyang kasamahan. At ang matindi ho rito, wala hong ipinakitang warrant. Mga kababayan, sa mga nakarangan na Senate President, sabi nga ho ni Lito Banayo, kumpleto, may warrant of arrest. Pero hindi niya pinayagan. Pagkatapusin niyo muna yung sesyon, wag dito sa loob ng Senado. Dito ho, kay Soto, wala hong warrant na pinakita ang NBI. Nang parang binabagit, tong hapon na ho lumabas ibig sabihin, magang-maga, sinet up na. Wala ka nakikita na na warrant. So, kasi ang pinabanggit para kasi pag sumipod doon si Bato, matatanggal siya sa pwesto. Yun ang nga nangyari. So, yun po mga kababayan. So, napakatindi. At talagang, kayo ho, ano masasabi nyo rito? Si Soto ba talaga ang may tuturing na pinaka walang kwentang SP dito po sa ating bansa? Yun po, parang ganun po ang lumilitaw ho, no? Sa naging pahayag ni Ginoong Lito Banayo. At dito ho ay marami ho ang nagugulat at mismong si SP Cayetano, ako nagulat din ho ako sa naging reaksyon ni Senator Tito Soto na kung saan ay kanyang sinasabi na hindi raw po legal o ibig sabihin ay bawal yung pagbuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na kung saan ay parang kinokontra niya ho. So ano ibig sabihin nito na ayaw niya hong magkaroon ng investigasyon? Mga kababayan. So sabi nga ho ni SP Cayetano, nagulat ho siya. Kasi sa lahat ho ng mga pwedeng reaksyon ni Senator Soto, sabi niya it's illegal. Ayon po kay Cayetano, maraming umanong netizens ang agad na nagsuri sa mga umiiral na alituntunin ng Senado upang alamin kung may batayan ang aligasyon. Yun. Tinalo pa ho ng mga netizen itong si Soto na kung saan ay talagang nakita ho ng mga netizen, ako na-check ho ginugil, ichinik ko lang ho sa Senate Rules ito, sabi nga ho, no? Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation, maliwanag ho yan Kasi katulad sa nakaraang vlog ko, diniscuss ko na ho ito, na kung saan ay nung nag-create ng subcommittee, ang chairman kasi, chairperson noon ay itong si Senator Pia Cayetano rin sa 19th Congress. At ang kanyang ginawang pinuno ng subcommittee ay itong si Coco Pimentel. Di ba nag-imbestigo yan tungkol sa drugs, war on drugs at sumipot pa ho dyan si dating Pangulong Duterte. So wala ho. Pero dito ang nakapagtataka mga kababayan, siyempre, bakit parang ayaw ni Soto na magkaroon ng investigasyon? Kasi kung totoo na siya po ay kaisa para wakasan yung mga binabanggit na mga korupsyon sa ating gobyerno, dapat ho siya sumang-ayon. At kung bago man lang ho siya magbigay ng mga pahayag na sasabing illegal, sana nag-research muna siya. Di ba? Kala ko madalas to kumukonsulta sa kanya mga abogado na mga legal luminaries. Di po ba? Section 8.
18 tsaka 20 sa Senate rules, hindi ho niya nabasa, mga kababayan. Pero sabihin natin kahit na hindi mo nabasa, pero ang masaklap po rito, mga kababayan, yung reaksyon, na illegal yan. Dapat nga suportahan mo kung talaga ikaw ay totoong lumalaban sa korupsyon. Kaya naman ho, mga kababayan, pero siguro hindi naman ho tayo magtataka kasi ito may mga report na yung di umano, ito mga aligasyon ito, ulitin ho natin, aligasyon ho ito, laban po kay Soto na di umano ay may 5 malalaking maleta ang natanggap. At dito nga ho, posibleng maungkat ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Kasi maaari raw pabuksan ng subcommittee ang tinaguriang Brave 18. Yung 18 Marines, ex-soldiers, kung saan ay inuugnay rito na si Senator Tito Soto na ngayon minority leader sa pagtanggap ng 5 malalaking maleta. Kasi may binabagito sila eh. Pumunta raw sila, nag-deliver daw sila ng 5 maleta sa kanyang sa opisina ni Soto diyan po sa may Pasay City. Yun po ang aligasyon. Siguro maganda magkalinawan ng huyan at sana sumipot ho itong si Senate Minority Leader Tito Soto para kanyang direktang pabulaanan at maganda ho kumprontahin niya yung mga dating sundalo na ano ebidensya nyo? Ano ebidensya nyo at bakit nyo ako inaakusahan na nag-deliver kayo ng 5 maleta sa akin sa opisina? So mas maganda dire-diretso yun, di ba? At kumprontahin. Kasi sa meron hong may sinumpang salaysay yung 18 ex-Marines sa item 43-E. Yung kanilang sinumpang salaysay, nakasaad itong sumusunod. Ito nakalagay kami, itong sabi ho ni Orbilio Voluntate at Voluntate, yun, Tube, at iba pa. Kasama si Zaldico ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large na maleta sa kanyang opisina sa isang building diyan po sa may Baclaran sa Pasay yan. At ayon po sa affidavit, ay bahagi umano ito ng mas malawak na operasyon ng paghahatid ng pera sa iba't ibang personalidad. Gayunman, ang mga pahayag na ito ay nananatiling mga aligasyon at hindi pa napapatunayan sa anumang hukuman. So yun ho, matatandaan siyempre, pinabulaanan po yan ni Senator Tito Soto ang ganyang mga aligasyon at fake news daw yan, sabi ho niya. Pero aabangan ho natin sana mga kababayan, mabuksan din at siguro para kung hindi po ito totoo, malinis din naman ang pangalan ni Senator Soto, di po ba? At iginit niya na wala siyang nalalaman sa mga aligasyong nakasaad sa affidavit at wala siyang dahilan upang sagutin pa ang mga ito. Siguro ngayon magkakaroon na po ng dahilan dahil sa kapag yan po muling nabuksan yung issue dyan po sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, nasa sa kanya ho yan kung kanyang sasagutin, di po ba? Kasi ito ho ay kapag naungkat ulit at naiinuog na itong si Soto, mabigat ho ito ng mga paratang, di po ba? At pwedeng pagtutugmain-tugmain na kaya pala ayaw pa nilang ipatawag itong 18 ex-Marines dahil sa ito yung nagbato ng aligasyon kay Senator Soto, kaya pala. So parang lilitaw ho ang magiging perception, talagang totoo na pinagtatakpan, may mga pinagtatakpan, di po ba? So yung po magiging lilitaw ho na paniniwala ng publiko, di po ba? Pero pinakamaganda ho rito mga kababayan, sana ho magtuloy-tuloy na itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee at matutukan na ho itong yung issue na ito sa flood control. Kasi alam niyo ho, sa ngayon ay may binabanggit nga ho itong si Congressman Ega Irice na napanood ko lang ho sa isang TV show na kung saan halos lahat na mga mamabata sa 19th Congress, kasi 20th Congress ho ito, 19th Congress, lahat po na nakinabang ho dito sa flood control. Kaya nagtataka ho siya, bakit ang mabilis na kinakasuhan ay itong kasalukuyang mayorya. Katulad ho dyan, si Senator Jinggoy,
Di ba? Tapos sabi, nakalinya rin daw po siya na Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, at maraming iba pa. Ang sabi nga ng ombudsman, at least 9 to 10 senators ang iniimbestigahan ng ombudsman. Sabi nga ni Congressman Ega Irice, noong 19 Congress, halos lahat ay mayroon pong insertion. Ang sabi niya, hindi niya binabanggit na sila po ay talagang guilty na at para tiyakin na sila po ay nagkamal. Kasi imbestigahan lang. Kasi halimbawa, meron silang mga insertion na kung ilang bilyon, merong mga proyekto na inilaanan, halimbawa flood control, matiyak lang na, saan yung flood control mo? Nandyan. Para makita lang na hindi ghost project. Di po ba? At kasi wala namang masama. Halimbawa, merong flood control project. Kung na-deliver naman nagawa yung proyekto, walang masama. Maayos pa yun dahil sa talagang nakakatulong po para resolbahin yung problema sa baha dito po sa ating bansa o kani-kanila mga lugar, di po ba? Pero ang nangyari siyempre, dapat imbestigahan, tingnan, ikaw itong senador na maka-administrasyon, ikaw na congressman maka-administrasyon, meron kang insertion o meron kang budget sa flood control, i-check lang, imbestigahan. Pero hindi po ang nangyari ngayon, inuuna yung kasalukuyang mayorya na ang sabi nga ni Senator Alan Cayetano, ay ngayon lang nangyari na wala pong basbas o wala kumbaga walang kontrol ang Malacanang sa bagong mayorya. Kaya talagang ngayon talagang sabi parang ibinubuhos po sa kanila yung buong kapangyarihan ng gobyerno para sila po ay gibain. Di po ba? So yun ang mga nangyari dito po sa atin. Kaya ako naniniwala ko rito kay Congressman Ega Irisis kasi nandiyan siya, alam niya bagamat kapapasok niya lang pero base po sa mga pangyayari, talagang halos lahat kasi may mga contractor, congressman na contractor pa, pero sila po'y nasa administrasyon, bakit wala ni isa man na nakasuhan? Ngayon bakit inuuna? Ako, hindi ko sa pinagtatanggulan sila Senator Jinggoy o sinuan. Kung sila po ay talagang nakinabang dito po sa flood control, okay po yan. Pero lahat po imbestigahan. Kasalukuyan dyan sa kasalukuyang minorya. Di ba? Meron nga napaulat na hindi ko sinasabing kumubra at nagkamanla. Pero merong sinasabing 3 billion insertion o amendments o kung ano man tawag nila. O ito yung Senator Risa Ontiveros at iba pang mga senador, di ba? Meron silang mga amendments o insertion sa budget, titignan lang, okay, flood control yan, eto, saan ba yan? Nandiyan pala, okay. Para malaman lang, kwentas claras, di po ba? Kasi taxpayers money po ito pinag-uusapan natin. Kayo ano masasabi nyo rito mga kababayan sa ating pinag-uusapan? Unang-una, ay ito nga si Senator Tito Soto ang masabing pinakawalang kwentang Senate President na naging pinuno ng Senado. Ayon po yan kay Ginoong Lito Banayo. Base po sa mga nangyari, di po ba? Kayo magbigay na po kayo ng comment. At syempre, ito, posibleng maungkat yung di umano natanggap na maleta ni Senator Tito Soto, ayon po yan sa testimonya o affidavit ng 18 ex-Marines. Sige, ang tabayanan niyo mga kababayan at tabayanan natin